Lord, galit ka pa ba? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Seminary Edition. Gusto ko po muna batiin ng happy birthday si Eliza Fajardo Jugilon and Julina Manzanadis. Happy birthday po sa inyo. Now, yung topic po natin ngayong araw ay patungkol po sa propitiation. Propitiation. Ano po ba ito? Yung propitiation po, ito po ay may kinalaman sa galit ng Diyos. Propitiation refers to a sacrifice that absorbs and satisfies God's righteous wrath against sin, turning His anger into favor. Alam niyo po yung galit si Lord sa kasalanan, pero dahil napawi yung kanyang galit, ang natira na lang pag-ibig, pabor, at biyaya. Yan po yung nangyari sa atin. Yan po yung ginawa ng Diyos sa atin. In the Old Testament, sacrifices symbolize atonement, but they could never fully appease God's justice. In Christ, however, God Himself provides the perfect propitiation. Yung pagkamatay ng ating Panginoon Kristo doon sa krus, yun yung propitiation, yun yung pumawi ng galit ng Diyos sa ating mga kasalanan sapagkat tayo napatawad na. Jesus bore the wrath we deserve, and by doing so, reconciled us to God. This act flows entirely from God's grace. Biyaya po ito ng Diyos. His love moved Him to satisfy His justice through the cross. Propitiation guards both God's holiness and His mercy, proving that salvation is both costly and secure. Mga kapatid, hindi po naging madali sa Diyos ang iligtas tayo. Sapagkat ang Panginoong Jesucristo, the Son of God, has to become human just like us and suffer the consequences of our sins, pero siyang naparusahan, siya'y napako sa krus, upang yung galit ng Diyos sa atin, sa ating mga kasalanan, ay mapawi na. Nung ang ating mga kasalanan ay nilipat na sa katawan ng Panginoong Jesucristo, nung siya'y namatay doon sa krus. Sabi po ni John sa John chapter 3 verse 36, whoever believes in the Son has eternal life. Kaya po kung sino yung mananampalataya sa Panginoong Jesucristo ay may buhay ng walang hanggan. Ligtas na. But whoever rejects the Son, this is the warning mga kapatid. Sino man ang nagre-reject, tinatatwa, tinatanggi, o ayaw magsuko ng buhay kay Kristo, will not see life. For God's wrath remains on them. Kung meron mang nakakatakot sa lahat, ito po yun. God's wrath. Yung manatili, yung galit ng Diyos sa atin. Kasi po, yung Diyos, banal. Yung kanyang puot, laban sa atin, actually, yung galit ng Diyos, hindi naman sa kasalanan lang eh. Pati dun sa gumagawa ng kasalanan. Kaya nga yung kaparusahan, hindi para sa kasalanan, pati dun sa gumawa ng kasalanan. Sabi po ni John sa Tagalog po, ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan, ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi makakita ng buhay, kundi ang puot ng Diyos ay nananatili sa Kanya. Nananatili ang puot ng Diyos sa Kanya, dun sa taong nagre-reject sa ating Panginoong Jesucristo. Ito po yung tatlong puntos na dapat nating maunawaan para maintindihan talaga natin kung ano yung propitiation. Number 1 po, God is both righteous and loving. Yung Diyos po natin ay banal. He's our righteous God. Lagi ko pong ini-illustrate yan ng ganito. Yung Diyos natin, hindi siya corrupt na Diyos. Siya po ay righteous judge. Kaya po, sa hukuman ng Diyos, pag ang isang taong makasalanan, lumapit, may sentence na, hindi sasabihin ng Diyos yan na okay, hayaan mo na lang yung patawarin na lang kita. Hindi ganun eh. Ang isang righteous na judge, paparusahan kung sino yung nagkasala. Walang pong iniwan yan sa mga judge natin dito sa mundo. Kapag, let's say, ganito, para maintindihan natin yung wrath, tsaka maintindihan rin natin yung righteous judge. Merong isang movie na napanood ako, mag-asawa, yung anak nila, kinidnap. So isipin mo yung anak mong bata,
napasa kamay ng mga masasamang tao, yung anak nila pinagsamantalahan. And then later on, pinatay. So, napaka-brutal, no? Pero nangyayari talaga yan dito sa mundo. Kung ikaw yung parents, ang mararamdaman mo talaga, wrath. Yung sobrang galit na galit ka, merong outrage na galit ka doon sa pangyayari na yon, sa gumawa ng kasalanan na yon, sa kasalanan mismo, and even to the person na gumawa ng kasalanan. Merong wrath. So, that's wrath. Okay? Isipin niyo po, yung Diyos merong ganong wrath. Kasi He's a holy God. Banal na Diyos, tapos merong mga ganitong karumal-dumal na ginagawa ng tao. So, nakakaramdam siya ng wrath. Yun po yung ibig sabihin nitong puot. Now, at the same time, yung Diyos, hindi lang siya nakakaramdam ng wrath. Siya pa yung judge. So, isipin niyo po mabuti, siya yung judge. Let's say, yung gumawa ng, let's say, meron tayong anak, no? Talagang dumanas ng ganong paghihirap sa kamay ng kasamaan ng ibang tao. Now, yung masasamang tao na yun, pag humarap sa Diyos yun, or kahit sa judge na lang muna natin dito sa mundo, tapos nakita mo yung judge, basta na lang pinatawad at hindi kinulong, hindi pinarusahan, basta pinakawalan na lang, ang isipin natin yung judge na yun, corrupt o baka nabayaran. No, yung Diyos po natin, He is our righteous God. Kapag yung nagkasala, yung guilty, basta na nilang pinakawalan at pinatawad, corrupt din yung Diyos. At yung Diyos, hindi kailanman pwedeng maging corrupt. So yung Diyos, He is our righteous God. But at the same time, He is loving. Kaya merong matinding dilemma rito. Yung Diyos, mapagmahal, yung Diyos ay righteous. Ang isang righteous, kapag guilty, dapat parusahan. Pero at the same time, you love the person. Merong pagmamahal. Lalo na kung ikaw ay tatay, no? Ikaw yung judge. Anak mo, tapos kailangan parusahan, 'di ba? May pagmamahal, kailangan parusahan. Merong dilema. Kaya point number 2 natin, God's problem is justification. Kung may problema man ang Diyos, quote and quote, no? Of course, walang problema ang Diyos. Pero kung may problema man siya, the dilemma, the problem, God's problem is justification. Paano mo mapapawalang sala yung isang taong nagkasala? Paano kanya mapapawalang sala? Paano niya ka mapapawalang sala? How can God forgive us? That's the huge problem. Kasi basta pag pinakawalan lang tayo ng Diyos, that's a violation of His nature. God is love. God is good. God is righteous and holy. So yung solusyon po ng Diyos ay God's solution is propitiation. Ano po yung propitiation? Sabi po rito sa 1 John chapter 2 verse 2, si Jesus Christ, He is the propitiation for our sins. And not just for us, but also the sins of the whole world. Siya ang kabayaran para sa ating mga kasalanan at hindi lamang para sa atin, kundi para sa kasalanan ng buong sanlibutan. Inulit po yan sa Hebrews chapter 2 verse 17. To make propitiation for the sins of the people. Yung propitiation po, ang ating Panginoon Jesucristo, namatay siya doon sa krus, pinawi niya lahat ng galit ng Diyos. At lahat ng galit ng Diyos ay kinuha niya sa kanyang katawan. At the same time, ganito po yung nangyari, no? Tayo mga makasalanan, kinuha niya yung kasalanan natin, inilagay niya sa kanyang katawan, at inabsorb niya lahat ng galit at puot ng Diyos sa kasalanan. At naparusahan lahat yon sa kanyang katawan. Kaya po pag tinanong natin si Lord, kung tayo na kay Kristo, tumanggap ng kapatawaran, tanongin natin si Lord, Lord, galit ka pa ba? Sabihin sa'yo ni Lord, hindi na. All I feel for you is love. Pure love. At wala kang ibang gagawin sa'yo kundi ibuhos sa'yo ang pabor at pagpapala. Why? Kasi wala nang naiwan na galit sa puso ng Diyos. Wala nang wrath laban sa atin. Lahat ng yon napunta na sa krus ng Panginoong Jesucristo. And that is grace. Isipin niyo po mga kapatid, lahat ng mga kasalanan natin, ikaw kasalanan mo. Ikaw mismo. Tsaka kasalanan ko. Lahat po yun pinarusahan na sa katawan ng Panginoong Jesucristo. Walang naiwan kahit patak ng galit ng Diyos. Lahat ng yun binuhos na kay Kristo. Kaya po ang natitira na lang sa puso ng Diyos ay pag-ibig, biyaya, at pagpapala sa atin. We can call that grace, pure grace. It's all about God's grace. Now, paano natin ito i-apply mga kapatid? Number 1 po,
Gaze upon the beauty of grace. Sabi po ng Panginoon, sabi po ni Apostol Pablo sa Ephesians chapter 2, na yung ating Diyos, talagang nagtakda siya ng panahon para ipakita sa Kanya, ipakita sa atin, yung the glory of His grace. And mga kapatid, tingnan po natin, no? Bisitahin natin. Let's revisit. Let's go back at the foot of the cross. Tingnan natin ang ating Panginoong Jesucristo. What you see on the cross is the gravity of sin and the beauty of the grace of God. Ang makikita mo sa krus ay kung gaano kabigat yung kasalanan na sinapo ng Panginoong Jesucristo at yung galit ng Diyos na inabsorb ni Kristo. That's what you see on the cross. But at the same time, you see the beauty of God's grace. Makita mo yung kagandahan ng biyaya ng Diyos na nagdulot ng kapatawaran sa atin. Isipin niyo po, tayo makasalanan. Dapat sa atin ibuhos ang galit ng Diyos. Pero ang ating Panginoong Jesucristo, sinalag lahat ng yon. Sinapo niya lahat. Actually, ang Ama ang nagsugo kay Kristo. Si Kristo nag-volunteer siya. At sabi ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, iligtas natin itong tao na to. Jesus, you will be the propitiation for their sins. So, gaze upon the beauty of grace. Pangalawa po, go and sin no more. Pag binisita mo yung krus ng Panginoong Jesucristo, makikita mo kung gaano kabigat ang ating kasalanan. Again, salvation is not free. Somebody paid for it. Jesus paid for it. And when Jesus paid for our salvation, it cost Him His life. At siya po ay nagdusa. Go and sin no more. When you revisit the cross, makikita mo, Lord, grabe yung kasalanang nagawa ko. Kinakailangan pa na yung anak ng Diyos ay magkatawang tao para sapuhin yung kasalanang nagawa ko. Thank you. Thank you. Bilang ganti, sa tulong ng Santong Espiritu, I will sin no more. Hindi po perfect, pero yung commitment natin, no? Meron tayong allegiance na, Lord, whatever happens, I will obey you by the empowerment of the Holy Spirit. Pangatlo po, give your all to Jesus. Mga kapatid, binigay sa iyo ng Panginoon lahat. Lahat. In fact, Jesus was naked on the cross. Hubad siya doon. Walang yaman. Yung yaman ng langit, comfort ng langit, yung kagandahan ng langit, lahat ng yun ginive up ni Jesus. And He went to the cross. The most excruciating pain He faced for you and for me. Jesus gave His all because of love. Now, minsan tayo, ni simpleng kaperanggot na yaman, di natin mag-give up para sa Panginoong Jesucristo. Minsan, ang liit lang ng mga bagay na meron tayo, hindi pa natin mag-give up. Mga kapatid, let's give all to Jesus. Buong buhay natin, ialay natin sa Panginoon. Ialay natin yung buhay natin sa paglilingkod sa Kanya. Ialay natin yung buhay natin sa pagkikait ng ibang taong mapalapit sa Panginoong Jesucristo at makasilayan ang mayamang biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Give your all to Jesus. Now, para po sa ating discussion, pag-usapan po natin, what is God's grace? Ano ba yung biyaya ng Diyos? I hope sa ating discussion ay lumalim pa tayo. Just grab someone, no? Just talk about it, no? What is God's grace? Yung asawa mo, kausapin mo, what is God's grace? At nawa tayong lahat ay lumalim sa pagkakaunawa. Ano ba yung biyaya ng Diyos? Of course, lagi tayo may alternative questions. Kung may natutunan kayo, isama nyo na sa discussion para mas mahimay-himay natin yung ating pinag-aaralan. Bago po ako manalangin, marami po akong hindi na-cover na gusto kong i-share dito sa devotion natin na ito. Marami po mga verses. Pero may isang concept lang po ako na gustong i-share sa inyo patungkol po sa Ark of the Covenant. Gagawin ko po ito ng separate video sa exclusive content natin. Samahan niyo po ako sa panalangin. Lord Jesus, thank you for taking the cup of wrath I deserve. You were pierced for my transgressions and crushed for my iniquities. Because of you, the Father's wrath is satisfied and His favor rests on me. Teach me to tremble at the weight of your sacrifice and rejoice in the peace you secured. Guard me from minimizing sin or your cross.
May I live each day in the light of your mercy and extend grace to others as one who has been shown great mercy. All praise to you, my great God and Savior. Amen and amen. Maraming salamat po sa inyo sa pakikisa dito sa devotion natin na ito. Ang Lord po ang magpala sa bawat isa sa inyo. Kung mayroon po kayo natutunan, ipaalam niyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow.